Ang pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida na si Guang Ik na nagpatuloy daw ang kanyang mga aralin sa paghalili sa pagitan ng shapeshifter at immortal. At ang immortal training daw ay isang katulad pa rin ng isang parusa na mula sa impyerno. At bilang karagdagan sa organ regeneration ay kailangan niya rin daw magsanay gamit ang mga palakol, sibat at mga pana at lalo na gamit ang mga tracts. At bilang isang immortal daw ay kailangan niyang mag-ingat sa mga ito, especially sa mga tracts. At naalala niya ang sinabi ng kanyang guro sa kanya. Sinabi nito na oras daw na makaapak siya sa isa man lang nito ay masasaktan daw siya nito ng husto. At kung ang sakit ay magpapatuloy, ang utak daw ng ating bida ay mahihirapan at hindi gagana ng tama. At nang marinig ito ni Guang Ik ay tinanong niya ang kanyang guro. Patanong niyang sinabi na ang ibig sabihin lang ba daw nito ay ang mga bagay daw na nagdudulot ng walang tigil na sakit, at sa halip na panandalian lang ay mapanganib. Tumugon naman ang kanyang guro at sinabi nito na karaniwan daw sa mga immortal ay lumalaban habang nakakatanggap ito ng pinsala sa kanilang katawan. Kung kaya daw kailangan ng ating bida na sanayin ang katawan nito sa sakit. Dahil ang sakit daw ay nagpapahirap sa tao para makapag-isip ito ng lohikal. Kung kaya daw kailangan ng ating bidang kumain ng lason pagkatapos. Ang shapeshifter training naman daw ay hindi masyado naiiba sa the immortal training. Kailangan niya daw magsanay simula sa weighted belts at vest, at karagdagan pang bigat gamit ang mga sandbags na nakalagay sa kanyang mga kamay at paa. Nagpatuloy rin daw siyang magsanay sa pag-iwas sa mga bala ng baril at tumawid sa wire. At minsan daw ay sinasanay niya rin ang kanyang katawan gamit ang mga dumbbells. At sa kalagitnaan daw ng kanyang pagsasanay ay umalis daw ang kanyang ama para sa isang business trip sa loob ng 10 araw. At habang nagpapaalam na ang kanyang ama sa kanyang ina ay narinig niyang nagtanong ang kanyang ina na kung paano daw kung gusto nitong makita ang kanyang ama habang wala ito. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi nito na ayos lang daw. Dahil araw-araw daw silang magva-video call gamit ang FaceTime. Bakas naman sa mukha ng ating bida na hindi siya komportableng makita ang kanyang mga magulang na ganito. At sinabi niya sa kanyang ina na ang OA naman daw nito na parang sa tingin daw nito ay aalis ang kanyang ama ng ilang taon. At maliban daw sa paglagay ng mga butas sa kanyang katawan. Ang kanyang guro daw o tinatawag niyang stick teacher ay tinuturuan din siya kung paano gumamit ng mga sandata at ng martial arts. Nagsalita naman ang kanyang guro at nagtataka ito dahil ang bilis daw ni Guang Ik matutong gumamit ng baril. At iyon daw ang rason kung bakit siya tinuruan ng kanyang guro na isang immortal ng martial arts at ng mga conventional weapons. Ngunit hindi naman daw yun nangangahulugan na ito ay mahirap. At marahil ito ay dahil siya ay mayroong pangangatawan at reflexes ng isang shapeshifter, pero mabilis niya rin daw itong natutunan. At sa kabilang banda naman daw ang guro niya na isang shapeshifter o tinatawag niyang log teacher. Ay tinuruan daw siya kung paano gumamit ng baril. Gayunpaman, kahit ito daw ay isang model gun lang, ay parang tulad pa rin ito ng isang tunay na baril. At habang patuloy siyang nagsasanay ay nagsalita naman ang kanyang guro. Sinabi nito na maganda rin daw na matutunan ang martial arts, pero makakaya na daw itong matutunan ni Guang Ik na siya lang mag-isa. At magagawa niya daw ito kung manunood siya ng ilang mga video nito. Ngunit ang matuto daw kung paano bumaril ng tama ay mahirap. Sa kadahilanan daw na kailangan itong gamitin ang kanyang mga senses. At yun daw ang sabi ng kanyang guro. Ngunit dahil siya daw ay isang mixed blood na may special 5 senses ng isang immortal. Ito daw ay madali niya rin natutunan. At lumipas daw ang 2 buwan ng ganoon lang. At sa loob ng kanilang bahay ay makikita ang kanyang ama at ina na nanunood ng isang palabas. At nung dumating siya ay nilinggan siya ng kanyang ama at tinanong siya nito na kung galing ba daw ito sa gym. Nagsalita naman sa kanyang pag-iisip ang ating bida at sinabi nito na nagpahinga daw siya ng 1 linggo matapos ng kanyang napakahirap na pagsasanay. Ngunit dahil daw dito ay nangangati na daw siyang mag-exercise. At tinanong niya ang kanyang sarili na kung gusto na ba daw sa ngayon ng kanyang katawan makatanggap ng sakit. At sinabi niya na sana naman daw ay hindi. At makikita na nag-iba na ang kulay ng buhok ng kanyang ama at sinabi nito na napakalakas daw ng ating bida kahit daw siya ay anak niya. Nagsalita naman ang kanyang ina at sinabi nito na mabuti nga daw kung ganoon. At nagmana lang daw ito sa kanyang mahal na asawa. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi nito na dahil daw napakatalino ni Guang Ik kagaya ng kanyang ina.
At habang nakatingin sa kanyang mga magulang ay sinabi ng ating bida na lalo pa daw lumalakas ang pagmamahala ng kanyang ama at ina. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung bakit daw wala siyang nakababatang kapatid kahit ganoon ang kanyang magulang. At hinubad na niya ang kanyang damit at inilagay ito sa isang basket. At habang tinitingnan nito ang kanyang sarili sa salamin, ay bigla siyang napaisip. At tinanong niya ang kanyang sarili na kung bakit daw hindi siya magkaroon ng girlfriend. Hindi naman daw mataas ang kanyang standard sa mga babae. At hindi rin naman daw niya gusto ang kasing ganda at sexy katulad ng kanyang ina. At isang cute at mature daw na babae ay okay na. At mas mabuti daw kung magaling daw ito sa pagluluto. At sinambit pa ng ating bida ang lahat ng mga katangian na gusto niya sa isang babae. Bigla naman nagulat ang kanyang ina nang tumunog ang cellphone nito at may tumatawag sa kanya. At bigla na lang siyang tumayo. At ipinaalam niya sa kanyang asawa na si Yeno na kailangan daw niyang umalis para kitain ang ina ni Hyman sandali. Nagulat naman si Yeno at nagtataka nitong sinabi na masyado na daw malalim ang gabi. Tumugon naman ang asawa niyang si Sula at ipinaalam nito na ang anak daw nito na si Hyman ay nasa senior high school na. At baka daw na-i-stress siya ngayon. Sumang-ayon naman si Yeno at sinabi nito na nakaka-stress nga naman daw ang stage na yan. At umalis na si Sula. Nagtataka pa rin si Yeno kung bakit biglang umalis ang kanyang asawa at bigla naman tumunog ang kanyang cellphone. Matapos maligo ni Gwang Ik ay lumabas na ito at tinawag niya ang kanyang ina dahil hindi daw niya makita ang hairdryer. At siya ay nagulat nang makita niyang wala na ang kanyang ina at ama sa sofa. Umupo naman siya at tiningnan niya ang kanyang cellphone at makikita na nag-message pala ang kanyang ina at ipinaalam nito sa kanya na ang test daw ay bukas na at huwag daw itong malate. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi niya na matagal na rin daw nung huling kumuha siya ng isang malaking pagsusulit. Ngunit parang may kakaiba daw. At naalala niya ang kanyang mga kaibigan. Sila daw ay nagtataka kung bakit hindi daw siya pumunta sa isang university pagkatapos niyang kumuha ng CSAT. At sa palagay daw niya ay hindi nakakahiya na hindi niya ginagamit ang magagandang marka niya para sa anumang bagay, dahil hindi naman daw niya sinasadya na hindi siya makapasok sa kolehiyo. Dahil ang landas daw na kanyang tatahakin ay napagpasyahan na. Flashback, 9 na taon na ang nakalipas. Ang araw kung saan nagsimulang bumukas ang mga black hole o tinatawag na malalaking gate. Siya daw ay nadaganan ng mga debris mula sa mga gumuguho na mga gusali. Ngunit sa sandali daw nang makita niya ang taong nasa harapan niya, na nilalabanan ang mga hindi mabilang na mga invaders, ay napagdesisyonan na niya na gusto niyang maging katulad ng taong ito. At nakangiti niyang sinabi na malamang daw maa-upset ang kanyang ina sa oras na malaman daw niya ito. Dahil sinabi daw ng kanyang ina na gusto nitong mabuhay siya ng isang normal na buhay matapos ang araw ng kanyang pagka-awaken. At napatanong siya kung saan daw ba ito pumunta. Lumipat ang eksena kung saan nagkita na ang kanyang ina na si Kang Sula at ang kanyang guro. Tinanong naman ng guro ng ating bida si Sula na kung ano naman daw ang idinahilan ni Sula nung umalis ito sa kanila. Sumagot naman si Sula at sinabi niya na kailangan daw niyang umalis para kitain ang ina ng isang estudyante na kilala niya na nakatira sa kalapit na lugar. Tinanong naman siya ulit ng guro ni Gwang Ik na kung hindi ba daw nagtataka si Sula. Tinanong naman siya ni Sula kung tungkol sa anong bagay ba daw siya magtataka. Sumagot naman ang guro ng ating bida na tungkol sa kanyang anak na si Gwang Ik. Dahil hindi daw kailanman nagtanong si Sula sa kanya kung kamusta na ang kanyang anak. Sumagot naman si Sula at sinabi nito na ang tanging gusto lang naman daw niya para sa kanyang anak ay mapabuti ito kahit siya ay isang half-blood. Isang ordinaryong tao na may mixed blood ng isang shapeshifter. At karaniwan daw ang mga half-breed ay kulang daw ang kanilang mga kakayahan ng isang normal na shapeshifter. At ipinaalam niya na hindi daw siya makapagtanong dahil siya daw ay kinakabahan. Lumipat naman ang eksena na may isang taong may kinakausap sa isang cellphone at tinanong siya ng taong nasa kabilang linya na kung seryoso ba daw ito sa ngayon. Tumugon naman siya at patanong nitong sinabi sa kausap niya na kung gusto ba daw nitong itapon siya sa Pacific na putol ang mga braso nito at binti. Tumugon naman ulit ang taong nasa kabilang linya at patanong nitong sinabi na kung hindi ba daw niya talaga ito alam. Dahil akala daw ng taong nasa kabilang linya na ang dahilan daw kung bakit hindi ito tumatawag sa kanya ay dahil alam na niya ang tungkol sa bagay na ito. Tumugon naman ang taong may hawak ng cellphone at patanong niyang sinabi na kung ano ba daw ang sinasabi nito.
At ipinaalam sa kanya ng taong nasa kabilang linya na ang anak daw niya na si Guang Ik ay isang irregular. At makikita na ang ama pala ni Guang Ik na si Yeno ang taong humahawak ng cellphone at malamang ang tinatawagan nito ay ang guro ni Guang Ik. Bumalik naman ang eksena sa kanila ni Kang Sula at ng guro ni Guang Ik. Sinabi ni Sula na hindi naman daw kailangan ng ating bida na maging outstanding o maging magaling. Dahil ang gusto lang naman daw niya ay makayanang depensahan ng ating bida ang kanyang sarili mula sa mga grupo ng mga mad scientist o sa mga taong katulad nila. Tumugon naman ang guro ni Guang Ik at sinabi nito na mayroon daw noon na isang grupo ng mga mad scientist na sinubukan pagsamahin ang dalawang magkaibang special species upang gumawa ng isang mas malakas na species kaysa sa mga pure blood. At sabi ni Sula ay tinatawag daw silang mga irregular. At nagawa daw nila ito ngunit sila daw ay nabigo. Dahil sa huli, sila daw ay nakagawa ng isang karumal-dumal na halimaw na may katangian mismo ng kanyang mga magulang. At meron lang daw isang conclusion sa kanilang ginagawa. At hindi na daw importante kung ikaw ay isang immortal, shapeshifter, metahuman o kahit ano pa. Dahil kung magkakaanak ka daw sa isang ordinaryong tao, ay pinapahina mo lang daw ang dugo ng mga special species. Nagsalita naman ang guro ng ating bida matapos marinig ang sinabi ni Sula at ipinaalam niya kay Sula na ang swerte daw nito. Napatanong naman si Sula kung bakit. Sumagot naman ang guro ng ating bida at sinabi nito na nakuha daw ni Sula ang jackpot mula sa kanyang anak. Dahil ito daw ay isang irregular. Bumalik naman ang eksena kay Yeno at hindi siya makapaniwala matapos ipaalam sa kanya na isang irregular ang kanyang anak. At tinanong niya ang guro ng ating bida na nasa kabilang linya na kung mas mahina pa ba daw si Guang Ik kaysa sa isang quarter. At siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na akala daw niya ay mas hihigit pa kaysa sa mga standard si Guang Ik dahil daw sa kanyang malakas na bloodline. Sumagot naman ang guro ng ating bida na hindi, at ipinaalam niya na isang talentadong bata daw si Guang Ik. Isa daw itong henyo na hindi pa daw niya nakikita kailanman. At ipinaalam niya rin na itinuro niya rin daw kay Guang Ik kung paano itago ang enerhiya nito. Gulat na gulat naman si Yeno at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig mula sa guro ng ating bida. Bumalik naman ulit ang eksena sa kanila ni Sula. At ipinaalam sa kanyang ng guro ng ating bida na ang hardware daw ni Guang Ik ay hindi daw maganda kundi ito daw ay napakahusay. At higit pa daw dun. Nagtataka naman si Sula kung ano pa ang mas higit pa doon sa mga sinabi ng guro ni Guang Ik. Ipinaalam naman ng guro ni Guang Ik kay Sula na meron daw malaking dinadalang kargada si Guang Ik. Nagalit naman si Sula sa sinabi ng guro ng ating bida. At sinabihan niya ang guro ni Guang Ik na huwag daw itong magsalita ng ganyan. At dagdag pa ng guro ng ating bida, si Guang Ik daw ay matalino at napakatalentadong bata. At ipinaalam niya rin na natutunan daw ni Guang Ik kung paano gumamit ng wild blood thirst. Nagulat naman si Sula at hindi siya makapaniwala nang marinig niya ito. At makikita na sabay silang mag-asawang nagsalita. Sinabi ni Yeno na kung nagsisinungaling daw ang guro ni Guang Ik sa kanya para lamang gamaan ang pakiramdam nito ay ililibing niya daw ang guro ni Guang Ik ng buhay sa loob ng 2 linggo. Sinabi naman ni Sula na magagalit daw siya ng husto sa guro ni Guang Ik kung nagsisinungaling daw ito sa kanya. Sabay rin tumugon ang guro ni Guang Ik na immortal at shapeshifter at malakas nilang sinabi na yun daw ang katotohanan. At ipinaalam nila na ang kanilang anak daw ay isang talentado at henyo na bata. Napangiti naman sina Sula at Yeno nang marinig nila ito at natutuwa sila sa kanilang narinig na balita. At sabay nilang sinabi na gaya nga daw ng kanilang inaasahan mula sa kanilang anak na si Guang Ik. Kinaumagahan. Kakagising pa lang ng ating bida sa pagkakatulog at binati nito ng isang magandang umaga ang kanyang ina. At habang tinatanggol nito ang mga dumi sa kanyang mata at tila nagugutom na ay tinanong niya ang kanyang ina na kung saan daw ang kanyang ama. At habang inihahanda ng kanyang ina ang kanilang almusal ay sinagot niya ang tanong ni Guang Ik. Sinabi niya na umalis daw ng maaga ang kanyang ama para magtrabaho. At iminungkahi niya kay Guang Ik na maligo na daw ito at kumain na. Napansin naman ng ating bida ang napakaraming pagkain na inihanda ng kanyang ina at patanong niyang sinabi na kung espesyal ba daw ang araw na ito. Sumagot naman ang kanyang ina at sinabi nito na syempre, ang araw daw na ito ay isang napaka-importanteng araw. At naalala ng ating bida na ang civil service exam daw ay ngayong araw na ito.
At naalala niya ang mga itinuro sa kanya ng kanyang guro na immortal at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na bagamat daw ang pagsasanay na kanyang natanggap ay hindi related sa paggamit ng utak at sa halip ay isang survival training. At sa realidad daw ito ay isang rampant bloodbath. Ang Immortal Something, Special Exam Day, na ang title ay String of Tension. Tapos nang kumain si Guang Ik at makikita na naubos niya ang lahat ng inihanda ng kanyang ina na almusal. At siya ay nagpasalamat sa masarap na pagkain. Agad naman siyang nagsuot ng kanyang sapatos at naghahanda na para umalis. Tinanong naman siya ng kanyang ina na kung handa na ba daw siya sa exam. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na oo, handa na daw siya. At ipinaalam niya sa kanyang ina na nag-aral daw siya ng mabuti na kahit daw ang mga materials daw na kanyang gagamitin ay lalabas kahit sa kanyang panaginip. At siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na nanaginip daw siya na ang kanyang mga paa daw ay napuputol at ang kanyang mga laman loob daw ay sinasaksak. Nagsalita naman ang kanyang ina. Ipinaalam niya kay Guang Ik na ang kanyang ama daw ay madidismaya kung siya daw ay bumagsak sa exam. Nilinggan naman niya ang kanyang ina na nag-aalala sa kanya at sinabi niya na nakikita niya daw. Hindi daw gusto ng kanyang ina na maging isa siyang public servant. Ngunit hindi rin naman niya gusto na bumagsak siya. Nakikita din daw ni Guang Ik na gusto siyang i-cheer ng kanyang ina, ngunit nag-aalala siya sa pagiging isang shapeshifter nito. At siya ay nagsalita, kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang ina na wala daw dapat itong ipag-alala. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na dahil daw siya ay isang immortal din. Tumugon naman ang kanyang ina. Patanong nitong sinabi na talaga bang wala siyang dapat ipag-alala. Dahil kung bumagsak daw siya ay maghaharap daw silang dalawa sa boxing ring. Natakot naman ang ating bida at sobra naman daw yon. At siya daw ay napaisip ng isang bagay na hindi niya gustong isipin. Nagsalita naman ang kanyang ina. Sinabi nito na kung ayaw daw ni Guang Ik na makaharap siya sa boxing ring ay dapat daw na pumasa siya sa exam. Tumugon naman si Guang Ik at sinabi niya na oo, sisiguraduhin daw niyang makapasa siya at siya ay umalis na. At nung sumakay na siya sa elevator pababa ay makikita na nakikinig siya sa musika. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang musika daw ay napakainam na pakinggan kapag ikaw daw ay natitense. At bigla siyang may naisip na ideya. Sinabi niya na gamit ang precise senses daw ng isang immortal ay kaya niya daw kumanta ng maganda. At gamit ng kanyang senses ay tinuno niya ang kanyang boses at nagsimula ng kumanta habang pababa na siya at bigla na lang tumigil ang elevator sa 13 palapag at bumukas ang pinto nito. At makikita na may isang babae pala ang naghihintay sa palapag na ito para bumaba rin. Tuloy naman sa pagkanta ang ating bida at napansin niya lang ang babae nung tinawag siya nito. Napalingon naman siya sa babae at sinabihan siya ng babae na kung gusto daw ng ating bida na yayain siya na lumabas ay huwag daw itong idaan sa pagkanta. At dagdag pa ng babae, hindi na daw kailangan kumanta pa ng magaling ang ating bida kung may maganda na daw itong mukha. At pumasok na ang babae sa loob ng elevator. Sinambit naman ng ating bida ang pangalan ng babae. Kang Haiman. Siya pala ang tinutukoy ng kanyang ina kamakailan lang. At tinanong ni Guang Ik na kung bakit yun daw ang inaalala nito. Tinanong naman ni Haiman ang ating bida na kung hindi ba daw siya nito yayayain na lumabas. Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na hindi daw. Tinanong naman siya ni Haiman na bakit naman daw hindi. Napabuntong hininga naman ang ating bida at sinabi niya na hindi ba daw sinabi na niya kay Haiman ng ilang beses kung ano ang kanyang ideal type na babae. Bigla namang hinawakan ni Haiman ang kanyang kaliwang braso at nagpakyut kay Guang Ik at nagsalita. Tinanong niya si Guang Ik na kung sa tingin ba daw nito ay madali lang hanapin ng isang babae na tulad daw niya na maganda, matalino at may maganda na katawan. At nung nakarating na sila sa ibaba ay agad namang lumabas si Guang Ik at binitawan nito si Haiman at nagsalita. Sinabihan niya si Haiman na huwag daw itong magsalita ng ganyan lalo na kung nasa labas siya. Dahil ang mundo daw sa ngayon ay masyadong mapanganib. At patanong na sinabi ng ating bida na gusto pala ni Haiman ang isang metal wristband sa kanyang mga braso. At wala ba daw itong konsensya para sabihin daw niyang siya ay matalino. At iniwan na niya si Haiman. Hinabol naman siya ni Haiman habang sumisigaw ito na sandali lang at hintayin siya nito. Tumugon naman ang ating bida na huwag daw siyang sundan ni Haiman. Tinanong naman siya ni Haiman kung saan daw siya pupunta. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na kukuha daw siya ng civil service exam.
Patanong namang sinabi ni Hyman na kung sa Eduwil ba daw siya pupunta. Dahil talaga daw na gumagawa sila ng magagandang advertisements na parang nagbi-brainwash. Ang Eduwil ay isang civil service exam preparation academy. Tumugon naman ang ating bida at ipinaalam niya kay Hyman na siya daw ay busy at sinabihan niya si Hyman na umalis na daw ito at pumasok na. Tumugon naman si Hyman at ipinaalam niya kay Guang Ik na siya daw ay isang senior na sa high school at magka-college na daw siya sa susunod na taon. Binati naman siya ng ating bida. At pinayuhan niya si Hyman na huwag daw nitong aksayahin ang kanyang buhay sa mga walang kwentang bagay tulad ng alkohol sa oras daw na makuha nito ang kanyang ID. Tumugon naman si Hyman at patanong niyang sinabi na hindi ba daw mas matanda lang ng isang taong si Guang Ik sa kanya. Tumugon naman ang ating bida at patanong niyang sinabi na kung nararamdaman ba daw ni Hyman ang agwat ng edad nila. Naiinis namang sumagot si Hyman at sinabi nito na hindi daw yun ang ibig niyang sabihin. At habang nagpapakyut ulit kay Guang Ik ay ipinaalam niya na siya daw ay nasa girls' high school sa ngayon. Ngunit hindi daw niya gustong pumasok sa isang all-girls college sa susunod na taon. Dahil bilang isang sexy at hot daw na babae tulad niya, ay mang-aakit daw siya ng maraming gutom na mga lalaki sa susunod na taon. Tumugon naman si Guang Ik at iminungkahi niya na unahin muna daw ni Hyman ang pag-aaral. Dahil ang kanyang ina daw ay masyado ng concern tungkol sa kanya. Tumugon naman si Hyman at pasigan niyang sinabi na dahil daw nagsisimula na silang mag-date, tulungan daw siya ni Guang Ik sa pag-aaral. Dahil ang isang matalinong boyfriend daw ay malaking tulong sa mga ganitong bagay. At habang pasakay na sa isang bus si Guang Ik ay tinanong niya kung sino ba daw ang boyfriend ni Hyman. Isang mahirap ba daw na lalaki na sinisira ang sarili nitong buhay. Galit namang siyang binigyan ng dalawang middle finger ni Hyman. At naalala ng ating bida nung ginamitan siya ni Kang Hyman's specialty, ang kicks when angry. At napamura na lang ang ating bida at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na si Miss High Kick daw na si Hyman ay katulad pa rin daw ng dati matapos maging senior sa high school. At umalis na ang boss na sinasakyan ni Guang Ik. At nakarating na siya sa lugar kung saan gaganapin ang kanyang exam. Makikita ang isang napakalaking gusali at pumasok dito sa loob si Guang Ik at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang oras daw sa ngayon ay alas 7:50 ng umaga. At ang exam daw ay magsisimula ng alas 9 ng umaga, kung kaya daw siya ay dumating ng mas maaga. At napatanong siya na kung saan daw siya pupunta sa ngayon. Bigla naman siyang lumapit sa dalawang babae na nasa entrance at tinawag niya ang atensyon ng mga ito. Tinanong naman siya ng isang babae na nasa kanan na kung ano ba daw ang sadya niya ngayon dito. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na may narinig daw siyang balita na may special exam daw na gaganapin sa lugar na ito ngayong araw na ito. At biglang may dumating na isang tao at tinanong siya nito na kung siya ba daw ay isang examinee. Napalingon naman ang ating bida at sinabi nito na oo. At tiningnan siya ng masama ng lalaki at tinanong siya nito na kung maaari ba daw na ipakita ni Guang Ik ang kanyang testing documents. Napatanong naman ang ating bida kung bakit daw tinitingnan siya ng puno ng pagdududa ng mamang nasa harap niya. At nung nakumpirma na nila na isang examinee si Guang Ik ay sinabihan nila siya na sumakay sa elevator at magtungo sa ika-9 na palapag. At nung nakarating na ang ating bida sa ika-9 na palapag ay may biglang nagtanong sa kanya na isang babae. Tinanong siya nito na kung si Guang Ik ba daw ay isang examinee. Tumugon naman si Guang Ik at sinabi niya na oo. At gaya ng lalaki kanina sa ibaba ay sinabihan din siya nito na ipakita ang kanyang mga dokumento. Binigay naman sa kanya ni Guang Ik ang dokumento na nagpapatunay na siya ay isang examinee at kinumpirma naman ito ng babae. At sinabihan siya nito na magtungo daw siya sa pinakahuling kwarto at pumasok daw siya dito. Nagsalita naman ang ating bida sa kanyang pag-iisip at sinabi niya na nakakainis naman daw ito. At patanong niyang sinabi na ganito ba daw ang lahat ng exam ng isang immortal. At naglakad na patungo sa huling kwarto ang ating bida at ang kwartong ito ay ang Special Testing Center. Hindi naman siya kaagad pumasok at siya ay napaisip. Patanong niyang sinabi na kung soundproof ba daw ang kwarto na ito. Dahil magiging magulo daw ang loob nito at maraming dugo daw ang bubulwak dito. Ngunit siya ay nagtataka dahil ang exam daw ay nasa gitna ng Yowido. At kung ganoon daw, ay kailangan niyang maghanda. Maging alerto daw siya dapat, dahil baka may bigla na lang daw may lumabas na isang kutsilyo sa oras buksan niya ang pinto.
At maaari daw ang pag-iwas sa kutsilyo ay isang kondisyon para makapasok sa testing center. Ngunit ang tanging alam lang daw niya na sigurado ay ang mga kakilakilabot na mga bagay tulad ng kanyang pagsasanay na kanyang pinagdaanan ay naghihintay sa loob nito. At binuksan niya ng dahan-dahan ang pintuan. At nung tuluyan na niyang nabuksan ang pintuan ay bumungad sa kanya ang maraming lamesa at upuan at hindi ito ang kanyang inaasahan sa umpisa pa lang. Bigla namang may nagsalita na isang tao sa loob. Ipinaalam nito kay Guang-ik na siya daw ang pinakamaagang dumating. Nagulat naman ang ating bida at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang tao daw na nasa harap niya ay walang buhok. At makikita ang kumikinang na ulo ng taong ito habang nakaupo at may ginagawa sa kanyang laptop at nagsalita. Sinabihan niya si Guang-ik na mangyari daw sana lumapit ito sa kanya at ipakita nito ang kanyang mga dokumento. Nagsalita naman ulit sa kanyang pag-iisip ang ating bida at sinabi niya na matagal na daw silang gumawa ng anti-hair loss medicine na gamit ang mga material mula sa The White Hall. At meron din daw mga murang produkto na may mga side effects. At kung wala daw buhok ang taong ito, ibig sabihin lang daw nito ay sinadya niya daw ito at tinatawag lang daw itong bald for fashion. Nagtataka naman ang kalbo na lalaki kung bakit tinitingnan siya ng mabuti ng ating bida at tinawag nito ang atensyon ni Guang-ik. Iniabot naman ni Guang-ik ang kanyang mga dokumento at ang kanyang ID, at siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung bakit daw napakaraming check-ups. At patanong niyang sinabi na kung hindi ba daw nila masasabi base lamang sa maganda niyang itsura. At itinuro sa kanya ng kalbo ang magiging upuan niya at siya daw ay number 48. Nagsalita naman ulit ang ating bida sa kanyang pag-iisip at sinabi niya na ibang exam daw ito kaysa sa kanyang inaakala. At napatanong siya kung bakit daw merong mga upuan at lamesa, dahil hindi naman daw niya ito nakita sa kanyang pagsasanay. At umupo na ang ating bida at sinabi niya na sino naman daw ang makakaalam sa mangyayari sa oras na magsimula na daw ang actual na exam. At sinabi niya rin na maaari daw bumunot ng isang kutsilyo ang kalbong lalaking yun at bigla na lang daw siyang susugurin nito. At sinabi niya na dapat daw siyang maging alerto hanggang sa huli. At sa paraan daw na yon ay hindi siya magugulat sa kahit na anumang gagawin nila. Lumipas ang oras at unti-unti nang dumating ang iba pang mga tao na kukuha rin ng exam. At mukha yata walang may mangyayari na kung anuman kaysa sa kanyang inaasahan. At sa loob ng kwarto ay patuloy pa rin nagbabasa ang iba na tila bang nagre-review pa rin para sa kanilang exam. At ang ating bida naman na si Guang-ik sa edad na 20 taong gulang ay kasalukuyang nakakaranas ng pinakamalaking sorpresa sa kanyang buong buhay sa ngayon. At biglang nagsalita ang kalbo, sinabi niya na tiyak naman daw siya na ang lahat ng kukuha ng exam ngayon ay may dala-dalang ballpen. Ngunit, tinanong pa rin niya na kung meron ba daw ang hindi nakadala ng kanyang sariling ballpen. Itinaas naman ni Guang-ik ang kanyang kamay at siya lang ang tanging hindi nakadala ng sarili nitong ballpen. Nadismaya naman ang kalbo at patanong niyang sinabi na kung ano ba daw klase ng bastardo ang bida natin. At pakiramdam ng ating bida na tila ba daw may mali, ngunit hindi wala daw siyang masabi tungkol dito. At naalala ng ating bida ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi niya na nagsimula daw siyang maghanda para sa exam nang wala sa oras. At ang pagtuturo daw para sa exam ay isang tuloy-tuloy lamang na pagdurusa ng kakilakilabot na pagdurusa. Ngunit ibibigay daw ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya para lamang makapasa daw siya sa exam. Gayunpaman daw, sinabi niya na mukha daw yatang nagsimula siya sa isang maling paghakbang. At ang exam daw ay magsisimula na sa loob ng 10 minuto. At ang ating bida na naunang dumating ay gumugol ng 50 minuto na walang may ginagawa. At sinabi niya na ang huling pag-asa daw niya ay nawala na. Iniabot naman ng kalbong lalaki ang ballpen sa ating bida at kinuha naman ito ni Guang-ik at siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang iniabot daw sa kanya na ballpen ay isang ordinaryong ballpen lang. At mukha daw talagang kukuha siya ng isang written exam. At ang atmosphere daw ng kwarto ay kagaya rin ng ibang testing center. Ngunit siya ay napatanong kung ano ba daw ang pinag-aaralan ng mga taong kasama niya na kukuha rin ng exam. At sasabihin ba daw nila sa kanya kung tatanungin niya ang mga ito kung ano ang kanilang binabasa. At napansin niya rin daw na ang lahat na nandito ay nasa above average ang hitsura. At mukha daw ang iba pa sa kanila ay mga artista. At ang pinaka-attractive daw sa kanila ay ang bastardo daw na ito.
At lumingon siya at tiningnan ang taong ito na makikita na tila bang mukhang anghel na nahulog mula sa kalangitan na nagbabasa ng isang libro. Napansin rin ng ating bida ang kanyang mga kamay na napakaganda. At mukha daw siya ay nasa shooting ng isang ad sa TV. At napatanong siya na kung ano naman daw ang lumiliwanag sa likod ng bastardong ito. Napansin naman siya ng lalaki at iniwasan siya nito ng tingin. Parang nahiya naman ang ating bida at sinabi niya na huwag daw sana magkamali ng pagkakaintindi ang lalaking ito sa pagtingin niya dito. At may biglang pumasok na dalawang tao sa loob ng kwarto. Nagtataka naman ang ating bida na kung bakit silang dalawa ay may daladalang mga rollerboards at ipinasok nila ito sa loob ng kwarto at inilagay palibot sa bawat tao na kukuha ng exam. At sinabi nila ibibigay na nila daw ngayon ang mga test papers. Napaisip naman ang ating bida at sinabi niya na ang mga partitions ba daw na ito ay para sa mga immortals na may mataas na mga senses. At ito daw siguro ang rason kung bakit magkalayo ang bawat lamesa. May narinig naman si Guang Ik na may nagtatanong na kung nakaabot ba daw siya sa oras. Isa rin palang examinee ang dumating at sinabi sa kanya na ika-50 siya na aplikante at itinuro sa kanya ang kanyang lamesa. At habang inaabot na nila ang test paper ay sinabi ng ating bida sa kanyang pag-iisip na kung ito daw ay ibang pagsusulit, ay nakatitiyak daw siyang i-reject nila ang mga late na dumating tulad ng taong huling dumating. Sinabi niya rin sa kanyang pag-iisip na ang immortal test daw ay mukhang mas nakaka-relaxed kaysa sa kanyang inaakala. At nung nakita na niya ang test paper, ay bigla na lang niyang binawi ang kanyang sinabi. At napahawak na lang siya sa kanyang ulo at sinabi na mukha daw magiging mahirap ang exam na ito. Sa kadahilanan na naririnig niya sa likod niya ang ibang kumukuha ng exam na nagsasabing mahirap daw ito. At sinabi niya na mangyari daw sana na sa halip na written exam ay bakit hindi na lang daw siya patakbuhin sa mga kutsilyo, para daw mapakita niya ang kanyang talento sa pagtakbo. At sinimulan na niyang basahin ang exam. At habang binabasa niya ang unang tanong ay napatanong siya na kung ano ba daw ang exam na ito. At tinanong niya rin sa kanyang pag-iisip na hindi ba daw sinasabi nila na mahirap ito. At ang kanyang sinagot sa first problem ay ang option number 4. Dahil ang number 3 daw at ang number 2 ay mas importante kung hindi ka raw isang special species. Ngunit ang isang sugat daw na kasing laki lang ng isang barya ay hindi daw maituturing na malaki. Ngunit kung ipagpalagay na lang daw niya na ang sugat ay mula sa isang projectile, ang una daw dapat na gawin ay mag-apply ng pressure para mapigilan ang pagdurugo nito. At naalala niya ang sinabi ng kanyang guro na isang immortal. Ang unang problem daw sa test ay sinabi na sa kanya ng kanyang guro noon, ngunit kung tatakbo daw siya sa mga kutsilyo ng paulit-ulit ay matutunan niya daw ito na siya lang. At kung pipigilan lang daw ang pagdurugo, ang isang maliit na sugat ay hindi daw nakakamatay para sa isang immortal. At binasa na niya ang second problem at siya ay napatanong kung bakit daw ganito ang mga test problems. Dahil hindi pa daw niya nararanasan ang shock kung kaya palagi daw siyang napapagalitan ng kanyang guro. At naalala niya ulit ang sinabi ng kanyang guro. Sinabi daw nito sa kanya na kahit daw isa siyang immortal, siya pa rin daw ay tulad ng isang karaniwang tao. At kung mararanasan daw niya ang shock tulad ng isang normal na tao, ang magiging sagot daw sa second problem ay ang option number 3. At nagpatuloy na siya sa susunod na test problem. Binasa niya ito at ang problem daw ay kung ano ba daw ang kanyang gagawin kung hindi niya daw magawang maiwasan ang sandata ng kanyang kalaban. At sinabi niya na ang sagot daw ay ibibigay niya ang kanyang braso. Dahil narinig na daw niya ng paulit-ulit kung gaano kaimportante para sa isang immortal ang mobility. At habang patuloy siyang sumasagot sa mga test problems ay may bigla daw siyang naalala na isang pelikula na kanyang napanood. At ang main character daw ng pelikula na ito ay mula sa isang mahirap na pamilya at sumali daw ito sa isang quiz show na mayroong malaking reward sa oras na manalo siya. At ang character daw na yon ay sinagutan ang mga tanong gamit ang kanyang life experience. At ang pangalan ng pelikula na ito ay Slumdog Millionaire. At nagpatuloy na siya sa pagsagot. Sinabi niya na ang isa daw na katanungan ay tungkol sa lason. At alam daw niya ang tungkol sa bagay na ito. At napagtanto niya na ang test daw na ito ay tinatanong ang mga examinee kung paano daw nila gagamitin ang kanilang immortal na katawan at kung gaano daw kalaki ang nalalaman nila dito. At sinabi niya na nagamit daw niya ang kanyang katawan sa malaimpyernong pagsasanay. Pero sa totoo lang daw, siya daw ay pumunta sa impyerno mismo at nagawa lang makabalik. At ang lahat daw na kanyang natutunan mula sa kanyang stick teacher,
gaya ng paggamit ng kanyang common sense at mga kaalaman mula sa kanyang experience sa pagsasanay. Ang lahat daw na ito ay sinasabi sa kanya ang sagot sa exam na ito. At natapos na niya ng ganun lang kadali ang exam at napagtanto niya na ang training daw ay isang pag-aaral din. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.